kamamatay pa lang ng mga magulang namin. Pero ang isa kong kapatid na ganid, manalang ang habol. Kahit alam niya na wala naman siyang ambag sa hinahabol niya. Dear A.D. Vine, ito ang aking kwento sa isang tahimik na barangay sa Tuguegarao. Nakatayo ang isang maaliwalas na bahay na bato at kahoy. Ang tahanan ni Mang Cardo at Aling Marta at ang kanilang 3 anak, sina Ate Liza, Ate Nena at ang bunsong si Kiko. Ang bahay na ito ay hindi lamang isang istruktura. Ito ay simbolo ng pagmamahal at sakripisyo ng 2 panganay na babae. Noong 7 taon na ang nakalilipas, nagkasakit ng malubha si Mang Cardo. Kailangan niyang magpahinga at hindi na makapagtrabaho sa bukid, habang si Aling Marta ay luma na rin at hirap na sa paggawa ng gawaing bahay. Naramdaman ni Liza at Nena na panahon na para silang magbalik ng pagmamahal sa kanilang mga magulang. Pareho silang nagtatrabaho sa Maynila. Si Liza ay isang nurse sa isang malaking ospital at si Nena ay may maliit na negosyo ng pagkain. Kahit na may sarili silang mga gastusin at pamilyang inaalagaan, nagtipon sila ng bawat piso na kanilang kinikita. Hindi nila inisip na humingi ng tulong kay Kiko, ang bunsong kapatid. Alam nilang si Kiko ay laging may proyekto na sinasabi, ngunit wala namang natutupad. Minsan ay humihingi siya ng pera sa kanila para sa negosyo, ngunit laging nauuwi sa wala. Kaya noong nagpasya silang bumili ng bahay para sa kanilang mga magulang, sinagot nila ang lahat ng gastos, mula sa bayad sa lupa, pagpapatayo ng bahay, hanggang sa mga kasangkapan sa loob nito. Para kay mama at papa ito, sabi ni Liza kay Nena. Hindi natin kailangan ng tulong ng iba, basta't maging masaya sila at komportable sa kanilang pagtanda. Ang bahay ay naging paraiso para sa matatandang mag-asawa. Araw-araw, nagluluto si Aling Marta ng paborito nilang ulam at si Mang Cardo ay nagbabasa ng dyaryo sa balkonahe habang pinapanood ang mga puno ng mangga sa bakuran. Tuwing bakasyon, uuwi sina Liza at Nena para makasama sila at laging masaya ang kanilang pagtitipon. Ngunit si Kiko, bihira siyang umuwi. Kapag umuwi man, ay para lang humingi ng pera o magreklamo na wala siyang maayos na trabaho. Hindi man lang siya nagtanong kung paano nila nabili ang bahay o kung may kailangan pa ba ang kanilang mga magulang. Lumipas ang mga taon at dumating ang araw na hindi nila inaasahan. Isang gabi, tumawag si Aling Marta na umiiyak. Pumanaw na si Mang Cardo dahil sa atake sa puso. Agad na umuwi sina Liza at Nena. At kahit si Kiko ay dumating, ngunit para lang daw na makiramay. Pagkalipas ng ilang buwan, sumunod din si Aling Marta. Ang kanilang pagkamatay ay nagdulot ng matinding lungkot sa lahat. Ngunit para kay Kiko, tila may ibang bagay na nasa isip niya. Noong araw ng paglilibing, pagkatapos na maibigay ang huling pagpupugay sa kanilang ina, nagtipon ang 3 magkakapatid sa loob ng bahay. Ang hangin ay mabigat, ngunit biglang bumasag ng katahimikan si Kiko. Ate Liza, Ate Nena, sabi niya, na may tono na parang nagdedemanda. Dapat na nating ipagbili ang bahay na ito. Ito ay pag-aari ng mama at papa, kaya dapat hati-hatian natin ang pera. 1 katlo para sa akin, 1 katlo para sa inyo, at isa pa, hindi ba't tayo ay 3? Nagulat sina Liza at Nena. Hindi nila inaasahan na sa sandaling iyon, pagkatapos na ilibing ang kanilang ina, ay iisipin agad ni Kiko ang pera. Kiko, sabi ni Liza, napilit na pinipigilan ang kanyang galit. Alam mo naman na kami ni Nena ang nagbayad ng lahat para sa bahay na ito. Ito ay regalo natin kay mama at papa para maging komportable sila sa kanilang pagtanda. Hindi ka man lang nagbigay ng kahit 1 piso para dito. Pero sa batas, ito ay mana natin lahat, sagot ni Kiko na hindi nagpapigil. Wala akong pakialam kung sino ang nagbayad. Ang bahay ay nasa pangalan ni mama, kaya dapat hatiin natin ang pera. Kung hindi ninyo gagawin, dadalhin ko ito sa korte. Nagiyakan sina Liza at Nena. Hindi lamang dahil sa pagkawala ng kanilang mga magulang, kundi dahil sa kawalan ng utang na loob ng kanilang bunsong kapatid. Ang bahay na ito ay simbolo ng kanilang pagmamahal at ngayon ay gustong-gusto itong ipagbili ni Kiko para sa sarili niyang kapakanan. Habang nagtatalo sila, biglang may narinig silang malakas na kalabog. Ang malaking larawan ni Aling Marta na nakasabit sa dingding sa sala ay nahulog at bumagsak sa sahig. Ang salamin na nakatakip dito ay nabasag at lahat sila ay tumigil sa pagsasalita at tumingin dito. Lumapit si Nena upang tingnan ang larawan. Nang itataas niya ito, may nakita siyang isang maliit na kahon na nakatago sa likod nito na nakadikit sa dingding. Ang kahon ay gawa sa kahoy na may magagandang ukit
at may isang maliit na susi na nakasabit sa gilid nito. Ano yan? Tanong ni Kiko na biglang naging interesado. Binuksan ni Liza ang kahon gamit ang susi. Sa loob nito, mayroong isang makapal na sobre at ilang mga lumang larawan. Kinuha ni Liza ang sobre at binuksan ito. Sa loob ay may isang sulat na isinulat ni Aling Marta at ilang mga dokumento. Nagsimulang basahin ni Liza ang sulat ng malakas habang nakikinig silang lahat. Mahal kong mga anak, kung binabasa ninyo ito, ibig sabihin ay wala na ako at ang inyong ama. Alam kong may mga pagkakataon na magkakaroon ng pagtatalo tungkol sa bahay na ito. Kaya bago ako pumanaw, nagpasya akong isulat ito at itago sa lugar na alam kong matatagpuan ninyo. Alam ko na sina Liza at Nena ang nagbayad ng lahat para sa bahay na ito. Nakita ko ang kanilang sakripisyo, ang kanilang pagtitipon, ang kanilang pagtitiis, at ang kanilang walang hanggang pagmamahal sa amin. Ang bahay na ito ay hindi lamang isang istruktura. At ako at ang inyong ama ay labis na nagpapasalamat sa kanila. Ngunit alam ko rin na ikaw, Kiko, ay aking anak din. Mahal kita tulad ng pagmamahal ko sa iyong mga kapatid. Ngunit kailangan mong malaman ang katotohanan. Noong binili ni Liza at Nena ang bahay na ito, nagpasya akong ilagay ang titulo nito sa pangalan nilang dalawa dahil alam ko na sila ang nagbigay ng lahat para dito at alam ko na aalagaan nila ito bilang alaala sa amin. Ngunit mayroon pa akong itinatago para sa iyo, Kiko. Sa loob ng kahon na ito, merong isang bank passbook. Ang pera dito ay mula sa aking mga ipon at mula sa mga regalo na ibinigay ni Liza at Nena sa akin sa mga nakaraang taon na hindi ko ginamit. Ang halaga nito ay sapat na para makapagsimula ka ng sarili mong negosyo o makabili ka ng sarili mong tahanan. Ito ay para sa iyo dahil mahal kita. Ngunit kailangan mong matutunan na ang tunay na yaman ay hindi nakukuha sa pag-aangkin ng mga bagay na hindi mo pinaghirapan, kundi sa sarili mong pagsisikap at pagmamahal sa pamilya. Sana ay magkasundo kayo at magmahalan bilang magkakapatid. Iyan ang huling hiling ko sa inyo. Nagmamahal, Inay. Nang matapos basahin ni Liza ang sulat, tahimik ang buong silid. Si Kiko ay nakayuko at ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Hindi niya inaasahan na ang kanyang ina ay may itinatagong ganitong kabutihan para sa kanya. At hindi rin niya inaasahan na malalaman niya ang katotohanan tungkol sa bahay. Naramdaman niya ang matinding kahihiyan sa kanyang sarili, sa kanyang kawalan ng utang na loob, sa kanyang pagiging makasarili, at sa kanyang pagtatalo sa kanyang mga kapatid sa sandaling iyon. Lumapit si Kiko kina Liza at Nena. Ate, patawarin ninyo ako, sabi niya na umiiyak. Hindi ko alam ang sinasabi ko. Ako ay naging makasarili at walang utang na loob. Patawarin ninyo ako sa lahat ng aking ginawa. Niyakap siya ni Liza at Nena. Mahal ka namin, Kiko, sabi ni Nena. Lagi ka naming kapatid. Sana ay matuto ka na mula sa karanasang ito. Mula noon, nagbago si Kiko. Hindi na siya nagreklamo tungkol sa bahay at ginamit niya ang pera mula sa bank passbook para magsimula ng sarili niyang negosyo ng pagtatanim ng gulay at prutas. Nagtrabaho siya ng maigi at sa paglipas ng panahon naging matagumpay siya at tuwing may pagkakataon, umuuwi siya sa bahay na iyon. Ang bahay na binili ng kanyang mga kapatid para sa kanilang mga magulang. At kasama sina Liza at Nena, inaalagaan nila ito bilang alaala sa kanilang mga magulang. Ang lihim sa likod ng larawan ay hindi lamang nagbago ng buhay ni Kiko, kundi nagpatibay din ang kanilang ugnayan bilang magkakapatid. Natutunan nila na ang tunay na yaman ay hindi sa pera o sa mga ari-arian, kundi sa pagmamahal, pagpapatawad at pagtutulungan ng pamilya. At ang bahay na iyon ay mananatiling simbolo ng kanilang pagmamahal sa isa't isa at sa kanilang mga magulang na laging nasa kanilang mga puso. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutan mag-follow, like and share para updated kayo sa mga susunod na kwento.